Magandang gabi po sa bawat isa. Hello po sa ating live viewers na sa Facebook, sa ating mga social medias account. No? At patuloy po na nagpapasalamat ang buong Powerhouse Church dahil patuloy kayong naandyan, nakasubaybay, nakikinig sa mga messages ng Panginoon po. At patuloy din na hinihingi namin to like and share niyo po ang ating online live ngayong gabing ito at itag niyo na po ang inyong families, friends, ang inyong mga katrabaho po, classmates, at kung sino pa man yan nasa isip mo, itag mo na siya ngayon dahil alam ko na para sa bawat isa ang message na ito. No? Alam ko na merong i-reveal ang Panginoon na ikababago ng buhay natin. So dahil po, ang theme na meron tayo ngayon is all about prayer. Alam ko po na marami na, ang bawat isa sa atin ay marami na pong natutunan. Kung paano ba mag-pray sa Lord? Bakit ba tayo nag-pray sa Lord? Paano ba gagawin? No? Paano ba ang tamang pag-pray sa Panginoon? Kaya bago ko po umpisahan ang message sa gabing ito po, mag-pray po muna tayo dahil sobrang halaga po talaga ng pananalangin. Ang paghingi, ang paglapit sa Panginoon. Kaya sige po, mag-pray muna tayo. We worship you, we honor your name, Lord God. We thank you for this night, Lord God. Salamat po, Panginoon, at dinala niyo po kami, Lord God, sa gabing ito, Lord God, na makakinig ng inyong salita, Panginoon. Patuloy hinihingi namin ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Lord God, ang patuloy na pangungusap sa buhay namin, Lord God. Patuloy baguhin ninyo ang puso't isipan namin, Lord God, na sa bawat salitang maririnig po namin, Lord God, revelations ninyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Lord God, na magawa namin ang mga bagay na ito, Lord God, na hayaan niyo po mai-apply po talaga ito sa buhay namin, Lord God, para patuloy ka namin maparangalan, maitaas sa buhay namin, Lord God. At patuloy, Lord God, na makapagdala po kami ng kaluluwa sa inyo, Panginoon, through prayer, Panginoon. Kaya Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, na i-ready po ang puso't isipan namin, Lord God, at patuloy, Lord God, para nasan namin ang inyong mapangyarihan through your words, Lord God. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kayo ang manguna sa amin sa gabing ito. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, alam ko po na nung first Sunday pa lang ng April, sa preaching ni Pastor Alan, marami na tayong natutunan sa preaching nila Pastor Webb, maging kila Pastor Ken, sa midweek services natin, no? Ang dami natin natutunan. So, kamusta naman po ang experience natin? No? Nagawa po ba natin yung mga narinig natin sa kanila? So sana po, napaka-hopeful ko po na sana nagagawa po natin na talaga na ano ba talaga yung tamang pag-pray sa Lord? No? Bakit nga ba tayo nag-pray sa Panginoon? Ba't ba tayo kailangan mag-pray sa Panginoon? No? Napakahalaga na natutunan na po talaga natin ang mga bagay na yan. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ang patuloy tayong matuto at ang patuloy na meron talagang tayong hinahakbangan sa ating paglilingkod sa Kanya. So, mabilis lang po itong i-share ko sa inyo. No? Meron akong ginawa, 3 C's to do in prayer. Alam ko maraming pang C, pero sinartyak ko na lang po kasi 30 minutes lang po tayo. So, ayan po, 3 C's to do in prayer. So, number 1, to change. Kasi po, di ba, lahat naman talaga tayo, talagang doon lamang talaga tayo lumalapit sa Panginoon kapag matindihan na ang ating pangailangan. Kaya let us change the way we pray to God. Kasi, alam mo yun, kapag matindihan yung pangangailangan natin, matindihan na yung pananalangin naman natin. Pero alam niyo po, napakaganda na nababago na po sana yung way ng pag-pray natin talaga sa Panginoon. Na hindi lamang pagdating sa may problema, medyo light lang yung problema, or masaya ka, walang problema, kalma ka lang.
dapat andun pa rin talaga yung pagnanais natin ng pag-pray. At saka, dapat po, nababago na rin talaga yung kung paano po ba talaga tayo dapat nag-pray sa Panginoon. Alam niyo po, di ba sa isang party, ano po ang mapapansin natin? Di ba kapag may party, mapapansin natin ang ganda ng venue, may mga balloons, may flowers, ang ganda ng pagkakaayos ng sapin sa lamesa, yung tablecloth, yung ayos ng plato, ng mga kutsara, baso, wine glass, at kung ano pa man yung makikita natin sa party or birthday party o anong occasion man yan. Di ba nakikita natin ang ganda ng atmosphere? At saka yung lugar, lalo na kapag ang lugar ay malamig, may aircon. Talagang komportable talaga. Diba? At nakakatulong pa yung mga lights. Makakaganda siya ng atmosphere. Alam niyo po, sa pag-pray din natin sa Panginoon, alam niyo po ba na every time na personally kang kumakanta sa Panginoon, at sasabi ka ng mga adoration words sa Panginoon, alam niyo po ba na nag-create tayo ng special environment or special atmosphere sa pag-pray natin sa Panginoon? Di ba nung bago pala, hindi natin talaga alam kung paano ba talaga mag-pray. Ang pag-pray ba ay, Lord, thank you po. Halimbawa, may pagkain po Lord, thank you po sa pagkain na to. I-bless niyo po ito, linisin niyo po ito in Jesus' name, Amen. Di ba ganun po tayo mag-pray? Or kaya kahit bago matulog, dahil pagod ka na, parang ang sarap na talagang humiga, dahil tinatawag ka na ng napakalambot mong higaan, ang gagawin na lang natin, Lord, salamat po sa pag-iingat sa akin, salamat po sa lahat ng blessing. Puro ganun na lang tayo. Nakalimutan natin na dapat pala, kinakantahan muna natin ang Panginoon. So personally, talagang mag-create tayo ng special atmosphere po. Kaya baguhin na po natin yung ating way of prayer sa Panginoon. Unahin natin, kantahan natin siya, and then sabihan natin siya ng mga adoration words. Lord, you are so faithful to me. Lord, you are so amazing. Kasi totoo naman talaga. Di ba po? Amen po ba? Ganun po kasi talaga ang ating Panginoon. Kaya, alam niyo po, kapag nagiging ganun na tayo sa Panginoon, no? Thank you, Lord, kasi binabago yung ating way ng pag-pray sa Panginoon. Nababago din po yung personal point of view natin, no? Na, di ba yung personal point of view natin na every time we pray, answered prayer man yan or unanswered prayer. Masasabi mo na mag-pray pa rin ako sa Lord. Di ba po? Kasi pare-parehas naman po nating alam na wala naman talagang ibang gusto ang Lord, kundi kung ano talaga yung pinaka-best, pinaka-better para sa atin. Alam ko po, personally, masakit po kapag hindi nasagot yung mga prayers natin sa Panginoon. Kasi po, in-which nakala natin na hindi ako naririnig ng Panginoon. Hindi ni Lord gusto ibigay yung mga hinihingi ko sa Kanya. No, pero hindi naman po talaga yon yung gustong iparating ng Panginoon. Kaya dapat po matutunan po natin na mabago po talaga yung point of view natin na hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya ganun. Answered prayer man yan, unanswered prayer man yan, ay mag-pray pa rin tayo sa Lord. Kasi alam naman talaga ng Panginoon na ito ang mga bagay na mas makakabuti sa atin. Alam niyo po, di ba sa praise, yung by elevation worship, hindi ko alam kung pwede banggitin. So, sabi doon, di ba, doon sa, huwag po kayo mag-alala, hindi ako kakanta. Sabihin ko lang. Doon po sa, may lyrics doon, sabi, I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. So, magpapalitan po natin to. I'll pray when I feel it, and I'll pray when I don't. As long as I'm breathing, I got a reason to pray. So, doon pa lamang po, nababago na yung point of view natin na as long as I'm breathing.
I've got a reason to pray. Nakakatuwa po talaga yung prayer kasi nababago po talaga tayo personally. At kung papaano natin mas maulawaan ang mga bagay-bagay na ipinapakita ng Panginoon. All we need to do is to change our way of praying to Him and His way of giving of what we think, no, answered prayer or unanswered prayer. So yeah, number 2, to commit. Siyempre po, nababago na yung way of thinking natin na paano nga ba ang mas magandang pag-pray sa Panginoon. No? So, isabay na rin po natin yung commitment natin sa pag-pray sa Panginoon. So, pag sinabing commitment, meron yan continuous. Ginagawa mo siya everyday. Ginagawa mo siya palagi. Kasi, committed ka na talaga. So, yan nga po, sabi niya, ang businessman, successful yan sa kanyang business, sa kanyang ginagawa because everyday, ginagawa niya po yung mga not ordinary things. Di ba mahirap naman po talagang mag-commit? No? Ordinary yung hindi committed kasi marami po talaga ang nakakagawa nun. But extraordinary po yung mga tao committed talaga. Andun yung commitment niya talaga sa Panginoon. Kasi alam niya ang mga priorities niya, nakafocus siya doon sa mga bagay na gagawin niya talaga. Kaya po, sa pag-pray natin, no, talagang ipagpatuloy natin yung commitment natin, talaga ibigay natin sa Panginoon. Kaya I pray po sa bawat isa na nakikinig ngayon sa gabing ito na maging committed po ang bawat isa sa kanilang personal prayer sa Panginoon. I pray in Jesus' name. Kasi lahat naman tayo gusto nating maging committed talaga sa Panginoon. Alam ng Lord yan kung may time ka sa Kanya at kung wala ka talagang time sa Kanya. Alam ng Lord yan na ginagawa mo ba talaga ng paraan or marami ka lang talagang dahilan. Alam po ng Lord talaga yan. Kaya po, sikapin po natin kung gusto natin maging successful po talaga sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. No? Higit lalo para sa Panginoon, maging committed po tayo sa ating prayer life. No? Kahit pagod ka na, kahit wala kang gana, lumapit sa Lord, kahit nasasaktan ka, still commit to pray to God. Kasi, alam niyo po ba, yung prayer mo, di ba, ang bawat isa sa atin, lalo na po, special mention po doon sa mga taong nag-pray for nation, for the community, sa ating, basta po, sa ating nation transformation, sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Lord. Alam niyo po, dahil sa prayer mo, malaki po ang naitutulong niya sa buhay ng tao na yun. Or kahit sa family mo, di ba? It protects your family. Or kaya doon sa mga taong may sakit, through your prayer, lumalinis sila. Or kaya, di ba? Halimbawa, sa mag-asawa, pinag-pray mo, nililay hands mo ba, alam nyo, huwag kang mapagod, still commit to pray. For your family, or sa pag-aaral mo, still commit to pray. Kahit na nakikita mo na, parang walang changes dito sa pinag-pray ko, para sa asawa ko, para sa family ko, sa pag-aaral ko, promotion sa work, still pray. Kasi, doon tayo nag-grow talaga. Kapag hindi pa natin nakikita na hindi ko pa nararanasan yung blessing ng Lord sa buhay ko. Kaya po, sana po I pray sa bawat isa na magtulungan po tayo to remind everyone, no, na mag-pray na mag-pray. Alam niyo po, meron kami dalawang anak, si Jedi at si Judah. Naalala ko po, ng mga 1-year-old nila, everyday ko po silang tinuturuan na mag-pray. Ang prayer nila sa food,
Lord, thank you for this food, bless this food, bless this food, in Jesus' name, amen. Siyempre, short prayer lang po, kasi baby pa sila, bata pa sila. So, nung lumaki na po sila, alam niyo po, bilang isang magulang, talagang makikitaan mo ng changes. Yung kung paano sila mag-pray, talaga. Talagang makikita mo na yearly, na habang sila ay nadadagdagan ng edad, natutuwa ako kasi nadadagdagan din yung wisdom nila, yung kung paano sila din nag-pray para hindi lamang sa sarili nila, hindi lamang sa family nila, kundi pinag-pray din po nila ang bansang Pilipinas. Pinag-pray din po nila yung mga taong nangangailangan ng tulong, yung mga may sakit. Kaya nakakatuwa po na bilang magulang, no, i-commit po natin talaga na i-lay hands pa itong ating mga anak. Ipag-pray po talaga natin sila kasi po, unti-unti, ipapakita at ipaparanas po ng Panginoon sa atin yung mga hinihingi nating prayer sa Kanya. So, ayan po, parents, when we commit to pray our children to God, it will make a great impact to their lives. Kasi, alam niyo po, personally, sa mga taga-Powerhouse Church na laging pumupunta dito every Sunday, face-to-face, or kaya nung may midweek service pa tayo dito sa church na face-to-face, kilala niyo po si Jede at Judah, lagi talaga sila nag-aaway. And, of course, bilang magulang, pinag-pray namin na, Lord, sana magmahalan itong dalawang anak namin. Sana mas maramdaman nila yung pag-care talaga sa isa't isa. Maalagaan nila ang isa't isa. Pero di ba kabaliktaran po? Nakikita nyo, lagi nag-aaway, si Jede at Judah. Pero, alam niyo po ba na bago kami matulog, itong dalawang anak naman namin na to, yung sinasabi ko nga po kanina na talagang nagbago ang buhay ay ang way ng ang prayer life nila, nagbago po talaga. Kasi si Jede at Judah po, pinag-pray nila na sana po marami pang leaders, Lord, tulungan niyo po si tatay na magkaroon pa siya ng maraming pera para may church na po. Lord, sana po yung mga mahihirap na walang pagkain, bigyan niyo po sila ng pera para makabili ng pagkain. Alam niyo po, bilang isang magulang, nakakaiyak po yun. Kasi at the age of 8 or 9 years old, di ba parang, wow, ang lalim naman ng prayer ng mga batang ito. Hindi lang about sa sarili nila, kundi ibang tao pinag-pray na din nila. Kaya, i-commit po natin itong ating mga bata in prayer, itong ating mga anak sa prayer, kasi magkakaroon po yan ng malaking impact sa buhay nila. Sabi dito sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ayan po, kapag kinuwit po talaga natin yung prayer life natin sa Panginoon, tutulungan po talaga tayo ng Panginoon kung paano ba magiging successful talaga. Kung paano ba talaga tayo dapat lumakad at patuloy na maparangalan ang Panginoon. Kaya, huwag na po tayo magdalawang isip pa. So, number 3 po, to be confident. How confident we are. There are times na talagang hindi po ako confident mag-pray. Lalo na po kapag halimbawa yung biglaan na may magsasabi na pwede po kayong mag-pray sa ganito, ganyan. Pero syempre sa church, pag may activity tayo, alam ko na yung pero pag yung nasa labas po, na biglaan, hindi naman sa nagda-doubt po ako, parang hindi lang ako confident na sa sarili ko, na ano kaya ni Lord yun? I-bless kaya ni Lord yun. Kaya alam ko po, may mga times na ganun tayo, no? Hindi tayo confident sa pinag-pray natin. Pero confident po ako
na sobrang napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Ayan. So, sabi nga po ng ating mga mahal na pastors and leaders, no, sobrang napakahalaga po talaga ng personal prayer. Kasi yung personal prayer, di ba, nag-i-invest ka talaga ng time, pinaglalaanan mo talaga ito ng effort mo, ng emotions. Kaya, napakaganda po na ma-experience mo yung prayer life na to, yung totoong prayer life na to, kasi doon mo tunay na ma-experience talaga yung power ng Panginoon. Hanggat hindi po galing sa puso natin, yung pag-pray natin, malabo po. Binibase ko lang po ito sa experiences. Kasi ang dami ko na na-experience sa Lord. No? Na alam niyo po yun, kapag tunay, hindi ko po sinasabi na, hindi tunay yung prayer mo, kaya hindi answered prayer yan. No. Alam ng Lord kung ramdam ng Lord, yung tunay na prayer talaga, nagaling talaga sa puso mo. Kaya magugulat ka na, wow, ibang level din talaga si Lord magpa-experience yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Kaya, alam niyo po, napakaganda na totohanin na natin, no? Totohanin na natin talaga yung pag-pray talaga natin sa Panginoon. At yung tiwala natin sa Panginoon, ibigay na po talaga natin. Kasi, ang ganda lang po, ang gandang maranasan talaga ng kapangyarihan ng Panginoon personally. At kapag personal mo siyang naranasan, meron kang kakayahan or you are confident na masabi sa mga taong ito na hindi, mag-pray ka lang. Ibibigay ng Lord yan. Kaya mong sabihin yung mga bagay nyo. Or mag-pray ka lang. Si Lord ang magpapalakas sa'yo. Mag-pray ka lang. Mag-pray ka. Mag-pray ka. Kasi kapag nag-pray tayo sa Panginoon, di ba? Talagang inilalagay natin sa kanyang mga kamay na, Lord, ikaw na bahala. Kasi ikaw yung may control sa mga bagay na ito Ako, wala na akong control sa mga ganyan bagay. Kaya doon natin makikita na yung mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng mga tao, ang Lord lang talaga ang may kakayahan doon sa bagay nila. So sabi nga dito sa Jeremiah 17 verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Ayan. Alam niyo po, meron akong ginawang halimbawa po dito. Si Jedi po, talagang ang laging prayer niya, Lord, sana po, magawa namin yung goals namin, na Lord, sana po, ma-perfect namin yung mga exam namin. Lord, sana po, bigyan niyo kami ng maraming pera para makabili ako ng computer. Yun talaga yung goal niya. No? Sa personal prayer niya, bukod sa iba doon na sinabi ko, alam niyo po, very confident si Jedi na magsabi sa akin every time na yung uuwi po siya galing mag-exam, sasabihin niya sa akin, Nanay, feeling ko perfect ako dun sa exam ko. Sabi ko, paano mo naman nasabi yun? Sabihin ko, huwag kang mayabang. Kasi ganito ganyan. Sabihin niya, hindi, perfect talaga nanay. Gaganto siya. Confident siya. Bakit? Kasi, nag-aaral siya nilalaanan niya ng oras yung pag-aaral. Nilalaanan niya ng oras na, alam mo yun, makasagot talaga siya doon sa exam niya. Sinasabi nga niya sa akin na, di ba sabi mo nanay, huwag magmadali pag mag-e-exam kasi mahaba naman yung oras. Basta dapat aayusin yung pag-e-exam. Kaya, nakakatuwa lang na
Kapag talaga ang mga bagay na nilalaanan mo talaga ng oras, no? You take it personally, talagang confident ka na mas magagawa mo ng maayos, ng mas maganda yung mga bagay na yun. Kaya, of course, magiging proud tayo sa mga anak natin kasi na-reach nila yung goal nila na magkaroon sila ng high score sa school. No? Sabi ko nga, you cannot be confident if you didn't experience Him personally. Alam niyo po, dito ako magtatapos sa story ni David. Yung story ni David po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 16 to 1 Kings chapter 2. Okay, bago po ang lahat, babasahin ko po muna itong buhay ni David. Si David po ay King of Judah and Israel. Is one of the most significant people in the entire Bible. His reign shaped the entire nation of Israel. And Jesus himself is known as the son of David. His story occupies the majority of the books of 1 and 2 Samuel in the Old Testament. Ayan, di ba? Kilala mo natin si David. Sobrang sikat niya talaga. At alam natin na si David, sino nga si David? Binansagan po siya na a man after God's own heart. Bakit kaya? Kasi, alam niyo po si David. Si David kasi ay, nung bata pa lang siya, alam niyo po bang, sa mga hindi pa po nakakaalam, at syempre, yung iba alam na. Sa mga hindi pa po nakakaalam, si David ay isa siyang musician. Magaling din siguro siyang singer. Kasi, he loves to sing to God. At kay Lord lang talaga. Kay Lord lang. Napakagaling niya kumanta, tumugtog. Ang galing din niyang bantay sa mga tupa. Kaya, alam mo si David, nag-create siya ng special atmosphere sa Panginoon kung paano ba siya dapat magbigay ng papuri sa Panginoon. Kung paano ba siya, kung paano ba matutuwa ang Panginoon sa kanya. At alam niyo po, si David, kaya din siya naanuhan ng a man after God's own heart. Kasi nga, sobrang prayerful nito si David. Dumating sa point na, di ba tayo po, kapag family ang pinag-pray natin, super affected po tayo talaga. Ako personally, naranasan ko po yun. Sobrang affected talaga pag family ang pinag-uusapan. So, hello po sa mga nakaka-relate dyan. No, pag family kasi, sobrang laking impact niyan sa buhay natin. Kahit na sobrang dami naman ang pinaranas ng Panginoon sa buhay natin. Yung kung paano niya tayo bless, kung paano niya pinaranas yung mga answered prayer natin. Pero, meron talagang pagkakataon na kapag may nangyari sa member ng family natin, no, sobrang affected tayo at hindi natin alam kung paano pa mag-pray sa Panginoon. Hindi natin alam kung anong commitment pa ba ang ibibigay natin sa Panginoon. Alam niyo po, merong isang araw sa buhay ni David. Kasi nga po, si David, sobrang gwapo niya. No, ang daming nagkakagusto sa kanya. So, dahil dyan, hindi maiwasang meron siyang naging asawa ulit, no? Pero nung time na yon, hindi pa niya asawa yung babae na yon. Pero nabuntis niya. So dahil alam naman natin that our God is holy. Siyempre, ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, may consequence po talaga yan. Diba? Alam natin kung ano ang tama at alam natin ang mali. Parang sa
sa kulay. Di ba? Kapag sinabi mong black, kitang-kita mo na na black yan. Pag sinabing white, kitang-kita mo na na white yan. Kaya hindi mo pwedeng, hindi, itong black-white yan. Hindi mo pwedeng ipagpilitan yan. Kasi, di ba, nakikita mo naman. Nakikita mo naman na black talaga yan, white talaga yan. Na alam talaga natin na tama yan, mali yan, mali yan. So, bumalik po tayo kay David. Si David po, makaranas siya ng ganon. Kaya, alam niyo po, ang ginawa niya, dahil alam niya sa sarili niya na sobrang mali talaga yung ginawa niya doon sa isa sa mga soldier niya. No? Kaya ang ginawa ni David, humingi po siya ng tawad sa Panginoon. So sobrang dedicated, committed niya sa paglapit sa Panginoon, sa pag-pray sa Panginoon. Alam niyo po, nag-fasting siya, hindi siya kumain. Hinubad niya ang kanyang damit para ipakita sa Panginoon na Lord, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko, na Lord, wala talaga akong kayang gawin. Na Lord, wala, suko na ako, hindi ko to kaya. Kayo lang ang may kapangyarihan na magpabago ng sitwasyon na meron ako. Kasi po si David, noong time na yon, meron po siyang, nabuntis niya po yung babae. At ito, nag-aagaw buhay or nagkasakit ata yung anak niyang lalaki. Kaya alam niyo po, grabe ang pagpapakumbaba talaga ni David. Sobrang yung dedication niya na makuha ulit ang pabor ng Panginoon sa buhay niya. Na makuha niya ulit na malugod ang Panginoon sa buhay niya. Kaya ginawa niya po talaga ang lahat. Ganun ka-committed si David sa kanyang paglapit at pananalangin sa Panginoon. So tayo ba? Gaano tayo ba ka-committed? No, sabi ko nga po kanina, kasi pag family na ang pinag-uusapan, parang may mga oras or may mga araw na sasabihin natin sa Panginoon, Lord. No, minsan, biniblame na natin ang Panginoon. Pero, maging katulad po tayo nito ni David na talagang nag-fasting siya, hindi na siya nag-fasting, lubad pa niya yung damit niya to show God na baliwala ang kanyang pagiging isang hari. Kasi ang Lord lang talaga ang may kakayahang magbabago ng sitwasyon niya noong mga oras na yun. Nakita po natin si David na ganun talaga siya, dedicated at committed sa Panginoon. At di ba, kilala din naman po natin si David na sa batang edad niya, anong ginawa niya kay Goliath? Di ba? Tinalo niya si Goliath. Ganun siya ka-confident na maliit na bata pa lang siya. Confident na siya na mananalo siya laban doon sa higanteng Goliath. Kaya po, sa pananalangin natin sa Panginoon, kapag ganun tayong confident, alam niyo po, it shows or measures your true faith to God. Kung nakikita talaga ng Panginoon, mag-measure ng Panginoon na grabe tong anak ko na to. Ganun siya ka-confident na manalangin sa akin kasi kilala niya ako, kasi na-experience niya ako. Kasi, alam niya na buhay at totoo ang Diyos na pinaglilingkuran. Being confident in praying to God will allow you to experience His power, His love, His forgiveness to your life. Kaya, alam po, lahat naman tayo nagkakasala, lahat naman tayo maraming pagkukulang sa Panginoon, lahat tayo, walang-wala doon sa kung paano ang Lord, kung sino si Lord. No, wala tayong kakayahan. Pero, alam niyo po, ang nakakatuwa sa Panginoon, hinahayaan niya tayong lumapit sa Kanya. At hindi lang hinahayaan, gustong-gusto niya po tayong lumapit sa Kanya. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Kaya, huwag po tayong mawala sa Panginoon. Kasi, nawawala yung hope natin sa Panginoon. Nawawala yung faith natin sa Panginoon. Kapag lumalayo tayo sa Kanya. Lalo kapag hindi ka na-connected sa Kanya. Kaya po, magtulungan tayo na patuloy pagtibayin yung ating relasyon sa Panginoon. No? Yung prayer life natin, patuloy natin
mas ayusin pa. Patuloy natin na mas pagandahin pa. No? Encourage natin itong mga tao na nakapalibot sa amin. Kasi napakaganda na na-share natin yung goodness talaga ng Panginoon kung paano niya talaga tayo pinabago at pinagpapala sa lahat ng bagay. So, bago ko po makalimutan, no, i-apply din po natin, no, I apply the blood of Jesus doon sa dulo ng prayer natin. No, i-apply natin the blood of Jesus. Kasi alam naman natin, the blood of Jesus, no, it cleanses our sins, it protects us, it blesses us, at higit sa lahat, it saves us. Kaya po, every time you pray, you apply the blood of Jesus. Kasi there is power in the blood of Jesus. Kaya sana po, itong message na ito, I hope and pray na nabuksan po ang ating puso't isipan na gawin ang mga bagay na to. Kasi iisa lang naman po, no, yung gusto natin talaga, ang patuloy na lumago yung ating faith sa Panginoon, ang patuloy na makapagbigay ng parangal sa pangalan niya, at patuloy magamit yung buhay natin sa mga tao na nangangailangan ng Diyos. Kaya yun lang po ang gusto kong i-share. Sige po, manalangin po tayo. We worship you, we honor your name, Lord God. We thank you for this night, Panginoon, Lord God. Patuloy tinataas ko po ang bawat isa, Lord God. Kayo po ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord God, na hinihingi namin na maging matibay yung relasyon namin sa inyo, Lord God. At sa lahat ng mga may pangangailangan sa gabing ito, Panginoon, Lord God, extend your hands, Panginoon, at pagpalain sila sa kanilang pangangailangan, Lord God. Kung about man ito sa physical, financial, emotional, Lord God, Lord, kayo ang magpala sa kanila, Panginoon. At Lord God, higit lalo, Lord God, palaguin niyo ang aming spiritual life, Lord God, ang aming pananalangin sa inyo, Lord God, at kung paano po ba kami talagang lumapit ng tama sa inyo, Panginoon. Patuloy, turuan niyo kami, guide niyo po kami, Lord God, dahil gusto namin, Lord God, na matuwa ko sa buhay namin, Lord God. And we ask for your favor, for your blessings, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. At maraming salamat po sa gabi ito, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin at pasalamatan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.